Papakita ko lang sa inyo yung mga sign na mahina na yung battery ng motor natin, ano? So, ano nga ba yun? So, yan. Tingnan natin yung pinakaano niya. Yan, ang voltmeter niya is 11.8 na lang. And then, subukan natin start ngayon. Okay? Press the, yun yung sound. Hold on. Okay? So, start mo ulit. Tingnan niya, obserbahan niyo yung voltmeter niya. Bumabagsak siya pag ini-start. Tsaka yung sounds, ayan, oh. So, ayan, nagiging 6.1 siya. So, bumabagsak yung voltmeter niya. So, isa pa. Okay? Start natin ulit. Pakinggan lang natin. Pakinggan niyo yung sounds niya pag ini-start siya. Okay? Alright. So, ayan yung mga indication na na mahina na yung battery natin. Alright. So, ito nga pala is NMAX version na version 1 to yata, and papakita ko naman sa inyo ngayon kung paano tanggalin yung battery. So, iyan yung unang-una natin titingnan syempre pag ayaw na kumandar yung motor natin. So, titingnan natin yung battery ngayon. Okay, switch off muna natin, So, switch off nyo yan, ignition key. Ayan, iangat lang natin yung upuan natin. Ayan, okay. And Ito yung pinakatakip ng battery niya, Yan, So, simple lang yan. Tanggalin lang natin yung dalawang tornilyo niya, okay? Yan, dali lang siya, Okay. And tingnan natin kung ano nga ba yung itsura ng battery natin, At ayan lang, Alright. So, dahil napakarami na niya, so konting linis muna. Siya nga pala, August 12 tayo ngayon, August 12, August 12 na tayo ngayon, 2024, syempre. So, sasamahan na natin ng paglilinis, sa konting linis to sa battery. Okay? Yan. So, yan yun, Then, tanggalin na muna natin. Ayan, may dalawang terminal. Isang positive yung may cover. Ito yung bali positive niya. Positive terminal. At ito naman yung negative terminal niya. Okay? So, siguraduhin nyo lang na naka-off yung motor ninyo. O, para sigurado na wala maging problema dito sa electrical niya, So, ayan. Unahin natin yung tataas lang natin ng konti upuan yan. Ito yung positive. Ayan, Yan, ito yung negative. Yan. Yan. Yan, ingatan nyo lang yung mga tornilyo. Tapos, simple lang. Yan. Gali na natin. Wala na tayong gagalawin doon sa mga electrical wire na yan. So, ayan nyo na lang siya doon. Yan, medyo kalugin nyo lang ng konti. Ayun, So, ganun lang kasimple, Ganun lang kasimple yung pagtanggal ng battery. Alright, and so, ayan yung position niya, So, bali ganyan siya, Nakaharap dito tong label na to. So, yun yung tatandaan ninyo, nakaharap dito yung label na yan. Positive or yung positive nandun sa bandang left ninyo. At ito yung pinaka-brand niya. So, maganda nang dalhin nyo na to para sigurado. Gagawin nyo tong sample. Pag bumili kayo, para sigurado walang sablay. So, dalhin nyo na to pag bumili kayo. Okay? So, made in Indonesia siya, yung battery, ito yung pinaka-stock na battery niyan. Siya nga pala, gawin nating spare to. Huwag natin itatapon to. Idadaan ko na rin to or maghahanap na rin ako ng charging station. Ipapacharge ko to. And pwede natin itong gawing spare battery. Let's go, hanap tayo ng battery muna. Ayan, so ito na yung bali nabili ko, original to from Yamaha ko mismo binili. At yung price nga pala niya is, ayun, mag-ready na kayo ng 3,000. Pero hindi naman eksaktong 3,000 yung price niya. Almost 3,000. Kaya mag-ready na kayo ng 3,000. Kung sa Yamaha kayo mismo bibili. Kakabit na natin itong bago nating battery, So, ulitin ko lang, August 12 tayo ngayon, 2024.
matagal din bago napalitan. And positive itong nasa left and negative yung nasa right. Okay, so bali ganito lang siya, no? Yung mga tornilyo, ingatan lang natin, ha? Yan. So, ayan, no? O, yan. So, binuksan nyo na rin lang, linisin nyo na. Okay. So, ulitin ko lang, ano? So, salpak na natin. Ito yung nasa harapan natin, ano? Okay. So, simple, napakasimple. Ito. Okay. Ayun, oh. Done. Okay. So, ayun, oh. Very ano naman siya doon. Talagang stable siya. Pag napalagay na siya doon, talagang masikip talaga siya. And then, nahin natin yung positive, syempre. And, so, bago natin ipinali, ilagay itong takip niya. Check muna natin. Pandarin muna natin kung maandar na ba siya. Alright? Okay, so testing lang naman eh. Tingnan natin pati kung ilan yung bali magiging voltmeter niya pag bago yung battery, no? Ayan, no? So, 12. Bali, 12. Maabot siya ng 12.0, no? Yung voltmeter niya, no? At hindi na siya nagbi-blink kagaya kanina. Okay, testingin natin ngayon. Ayun, no? Napakasimple, napakadali magpalit ng battery ng motor. Hindi na natin kailangan pang ibayad pa yan. And nadagdagan ba yung kaalaman natin? So ito ngayon yung bali magiging ano niya, no, pag umaandar na, no, yung voltmeter niya bali 13.8. Okay? 13.8 bali voltmeter niya ngayon. Ayan, so bali 13.8 yung voltmeter niya pag bago. So, yan yung magiging palatandaan natin na malakas pa yung battery natin pag nasa 13.8 siya voltmeter. Okay? And i-adjust na lang natin yung orasan mamaya kasi syempre, tinanggal natin yung battery. So, nawala sa tamang oras yung relo natin. Alright, so, ready to go na tayo ulit. Okay? So, saan man tayo bumiyahe ngayon? Sigurado, hindi na tayo mag-aalala para doon sa pag-start ng motor natin. Alright, so again, thank you for watching. Ayan, no, 13.8 yung voltmeter niya ngayon. Okay, so again, thank you for watching and maraming salamat sa patuloy niyo pagsubaybay at panonood ng aking mga sinishare na video. And sana may natutunan kayo. Okay, bye!